May mga lalaking napapahiya sa loop ang apat na dingding. Isang tahimik na awe sa likod ang saradong pinto. Isang malamig na pakikitungo sa hapagkainan. Ang uri ang sakit na ibinabaon mo na lang sa hukay. Ako, inabutan ako ni Raymond Gutierrez ang 1,000 piso sa harap ang 47 katao at sinabi sa akin na aalagaan daw niya ng mabuti ang asawa ko ngayong gabi. Binilang ko ang 47 na iyon. Tatandaan ko ang bawat mukha nila. Maligayang pagbabalik sa tunay na paghihiganti ni tatay. Kumuha kayong merienda, maupo ng maayos, at tandaan na ang nga tao sa kwentong ito ay binigyan ng lahat ng pagkakataon para magpakabait. Pinili lang nilang maging masama. Mag-iwan ang komento at huwag kalimutang mag-subscribe. Siguradong magugustuhan niyo rito. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring ipaalam sa amin kung mula saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay masiyahan kayo sa pakikinig sa naka-interest na kwentong ito. Nagsimula ang lahat gaya ang karaniwang sakuna may magandang intensyon at isang plansadong polo. Ilang buwan na akong kinukulit ni Solen Heussaff tungkol sa pakikisalamuha sa iba. Nico, hindi na tayo lumalabas. Nico, masyado kang nagtatrabaho. Nico, inimbita tayo ni Tim Yap at Javi Martinez, nakakahiya naman kung hindi tayo pupunta. Kaya isang mainit na gabing linggo sa huling bahaging Oktubre, isinuot ko ang aking cream barong, nagmaneho kaming 40 minuto mula Alabang hanggang Forbes Park, at pumasok sa mansyon ni Tim Yap kasama ang aking asawa, na wala man lang kay ideya na ito na pala ang huling gabi nga aming kasal. Ang bahay ni Tim Yap ay hindi lang basta bahay. Isa itong simbolo ng yaman. May mga matatayok na halaman sa gilid ng driveway, isang fountain na mas mahal pa sa una kong kotse, at nga valet na kumukuhang susimula sa mga lalaking ilang taon nang hindi nakbubukas ng sariling pinto, ay binigay ko ang susi ko sa isang bata na tumingin sa aking 2019 Land Cruiser na parang tumitingin sa isang asong gala na pumasok sa isang mamahaling steakhouse. Maganda ang party, sabi ko kay Solen habang papasok kami. Huwag mo akong ipapahiya, sagot niya. Iyon na sana ang unang babala. Sinalubong kami ni Javi Martinez sa pinto, nagnining sa suot na yintong outfit. Hinalikan niya si Solen sa magkabilang pisngi na parang nasa Paris sila, pagkatapos ay kinamayan ako na parang ako ang chebel guy na dumating sa tamang oras. Isang sorpresa, hindi pa rin ganong welcome, Nico Bolzico, mabuti at naka-rating ka. Siguradong nasa malapit sa bar si Tim. Tumawa siya, tumawa ako. Tumawa kaming lahat, pero plastik ang lahat. Nakita ako ni Tim Yap makalipas ang 20 minuto. May hawak na scotch at tinapik ako sa likod ng napakalakas kaya natapon ang kalahati nito sa sarili niyang sapatos. Klasik ni Kuboziko, dumating ka talaga. Sa wakas, nahila ka rin ni Solen palabasing kuweba mo. Kinaladkad lang ako, sabi ko. Si Tim Yap ay mabuting tao. Maingay, mapakbigay. Ang uri ang lalaki na ibibigay ang lahat sa iyo pero gugugol ang 45 minuto para ikwento kung paano niya ito ibinigay. 6 na taon na kaming makakilala mula sa isang finance conference sa BGC. Malabo lang ang alam niya sa trabaho ko. Karamihan sa mga tao rito ay hindi alam dahil hindi ko ito pinag-usapan sa party. Sabi ni Solen, masyado raw akong misteryoso. Ang tawag ko rito ay estratehiya. Hindi ko pa alam nun, pero ang estratehiyang iyon ang tanging magliligtas sa akin. Nakita ko si Raymond Gutierrez alas 8:14 ni gabi. Alam ko ang eksaktong oras dahil katitingin ko lang sa phone ko. Isang text mula kay Wilda Sophie, sa opisina sa Makati ang nagtatanong tungkol sa isang deadline na hindi raw makakahintay hanggang Lunes dahil si Will ay may pasensya. Ang isang aso at ang pagmamadali ang isang taong laging nag-apoy ang puwet. Nagtatip na ako ng reply na, pwedeng mahintay yan Will. Linggo ngayon, nang marinig kong tumawa si Solen, hindi yung tawang pangplastikan, kundi yung totuniyang tawa. Tumingala ako. Nakatayo siya malapit sa fireplace na parang inilagay doon ang isang film director. Matangkat, tan ang balat yung kulay na nakukuha sa pagmamayari ang yete. Hindi sa pagpipinta ang bakot. Ang buhok niya ay mas mahal pa ang maintenance kaysa sa grocery bill ko sa isang buwan.
May relo sa pulso niya na nagsasabing milyon-milyon ang halaga nito kung alam mo ang tinitingnan mo. Alam ko ang tinitingnan ko. Nakatingin si Solen sa kanya na parang nakalimutan niyang kasama niya ako. Parang isa na lang akong lumang muebles sa bahay. Pinanatili kong kalmado ang muka ko. Magaling ako Run. Sino yan? Tanong ko kay Tim, na biglang lumitaw sa tabi ko. Raymond Gutierrez. Sinabi ni Tim ang pangalan na parang dapat ay kilala ko siya. Tech Exits, Venture Capital, ang buong drama. Ibinenta ang huling kumpanya sa halagang mahigit 800 milyong piso. Lumipat sa Manila 2 taon na ang nakalipas. May penthouse sa BGC. Huminto siya at nakibit balikat. Mabuting tao, medyo mayabang lang. Medyo mayabang, ang lalaking iyon ay may cufflinks na baka naka-insure pa. Pinanut ko si Solen na lumapit sa kanya na parang tubig na dumadaloy sa kanal. Natural, hindi maiwasan. Pinakilala sila ni Jaffy. Ngumiti si Raymond Gutierrez, ang ngiti ng isang taong hindi kailanman nag-alala sa pambayad ng utang o sa mga teks tungkol sa trabaho sa gabi ng linggo. Kumuha ako ng matapang na inumin. Alas 9 ang gabi, hindi na ako tinitingnan ni Solen. Alas 9:30, magkasama na sila ni Raymond sa isang sulok malapit sa malalaking bintana, habang ang skyline ang Makati ay kumikinang sa likod nila. Alas 9:40 habang kausap ko si Tim at ang ilang nga taong puro sa ganitong ekonomiya ang sinasabi, naramdaman ko na ang pakulo entiyan ko ang pakiramdam na ang kasal mo ay guguho na sa gitna ng maraming tao. Walang ibang nakakakita, pero nararamdaman ko sa amga pa ako. Kung nandito si Will, sasabihin niya sa akin na, Nico, ayusin mo yan, huwag mong patagalin. Pero wala si Will, at nagpasensya ako dahil may dahilan ako. Hindi ko pa alam nun, pero ang pasensya ko ay susubukin sa paraang hindi ko inaasahan. Nagpalam ako sa makausap ko at pumunta sa bar. At doon nagkadurog-durog ang gabing iyon sa mapiraso na gugulin ko ang susunod na 72 oras sa pagbubuo muli, mas matalas kaysa dati. Papasa na ako sa fireplace nang humakbang si Raymond Gutierrez direkta sa aking landas. Hindi siya natisot. Hindi rin siya nakpalakat-lakat. Humakbang siya sa paraang ginagawa ng lalaking tulad niya ang lahat na parang inaayos ng mundo ang sarili nito sa paligid ng kanilang nga intensyon dahil palagi naman itong nangyayari. Ikaw ang asawa ni Solen, hindi tanong, isang hatol. Ang lalaki ay sinubukan at hinatulan na ako sa anumang panlup na korte na pinamamahalaan niya. Nico Bolzico, sabi ko at inabot ang aking kamay. Tiningnan niya ito ang kalahating segundo bago ito kamayan. Ang hawak niya ay ang uriing hawak na pinapraktis ing malalaki sa salamin. Raymond Gutierrez. Ngiti muli. Makinis, ensayado. Nabanggit ka niya. Sana ay mabubuting bagay. Sabi niya ay marami kang trabaho. Pinaikot niya ang kanyang baso na parang isang lalaking nag-aral ang pag-ikot ng baso. Financial, something. Parang ganun na nga, sabi ko. Palagi kong sinasabi iyon. Lumitaw si Solen sa kanyang siko, sa tamang oras na parang nahihintay siya sa labas ng entablado. May kulay sa kanyang piski na walang kinalaman sa alak at lahat ng kinalaman sa kasama. Tiningnan niya si Raymond sa paraang tinitingnan niya ako noong bata pa kami at misteryo pa rin ako na sulit lutasin. Itinago ko ang nararamdaman ko. Patuloy akong ngumiti. Nico, ang paraan ing pagbikas niya sa pangalan ko walang emosyon. Halos humihinging paumanhin na parang ako ay isang abiso na matagal na niyang hindi pinapansin at sa wakas ay lumitaw sa screen. Uy, Solen, malaking ngiti, mainit, hindi nababahala. Wala ako sa mga iyon. Sinabi lang sa akin ni Raymond ang tungkol sa tanawin mula sa penthouse niya sa BGC. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagiging parang hinihingal kapag siya ay tunay na nasasabik. Maliwanag, sa isang malinaw na gabi, makikita mo ang buong hill country. Tumingin pabalik sa akin si Raymond Gutierrez at may nagbago sa likod ang kanyang mga mata. Isang maliit, tahimik na kalkulasyon. Ang uri na ginagawang mayayamang lalaki kapag napagpasyahan nila na hindi ka banta. Hindi ka kapantay. Isa ka lamang muebles na nakatayo sa pagitan nila at ang kanilang gusto.
Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa bulsa ang kanyang jaket payat. Itim. Ang uri na ibinebenta sa amga butik na hindi naglalagay ang presyo sa anumang bagay dahil kung kailangan mong makita ang presyo, nasa maling butik ka na. Naglabas siyang 1,000 piso, at iniabot niya ito sa akin. Ang pinakamalapit na pag-usap ay bumabaing kalahating lakas. Hindi ang buong silit, ngunit sapat. Sapat para sa 47 katao upang mahuli ang detalye ang nangyayari. Para sa valet, sabi ni Raymond ng may kagandahang asal. Pagkatapos ay ang ngiti mabagal, sadyang, ginawa para sa mga manunot na alam niyang mayroon siya. Huwag kang mag-alala kay Solen ngayong gabi, kaibigan. Aalagaan ko siya ng mabuti. Ang salitang kaibigan ay bumaksak na parang pala. Tiningnan ko ang 1,000 piso. Tiningnan ko si Solen. Nakatingin siya sa kanyang sapatos, 12 taon ang kasal, at nakatitik siya sa kanyang sapatos na parang naglalaman iyon mga sagot sa mga tanong na ayaw niyang itanong. Iyon ang sandali. Hindi ang 1,000 piso, hindi si Raymond Gutierrez atong kanyang tong mula sa yata tong kanyang butik wallet. Si Solen no nakatingin sa kanyang sapatos. Kinuha ko ang 1,000 piso ng dahan-dahan, sadyang-sadyang. Tinupi ko ito minsan, malinis at maayos, na parang isang dokumento na balak kong itago. Isinilit ko ito sa bulsa ang aking dibdib at pinantay ang aking barong. Salamat, Raymond, sabi ko. Tahimik, kalmado ang uring kalmado na nakmumula lamang sa pagpapasyang isang bagay na pinal. Itatago ko iyan. Kinamayan ko siya ng mahigpit, hindi minadali. Tumango ako sa aking asawa at lumakat palabas patungo sa valet stand nang hindi lumilingon. Kahit minsan, 40 minuto pabalik sa alabang. Walang musika, walang podcast, tanging ang ugong ang slacks at ang tunog ng aking sariling isip na gumagawa ng kalkulasyon na ikinahangasa na ng taong nakakaalam kung ano ang trabaho ko. Pumasok ako sa driveway sa Millbrook Lane alas 11:02 ang gabi. Umupo sa kotse. Nakabukas ang ilaw ang garahe, paladyang itinakda ni Solen sa timer. Isa sa kanyang malilit na domestic faithfuls na lumipas, tila ang kanyang katapatan sa ibang departamento. Tumawak ako ang 3 tawak habang nakaupo sa kotse. Ang una ay kay Will Dasovich. Sumagot siya sa pangalawang ring, na nangangahulugang gising pa siya, na nangangahulugang nahihintay siyang marinig kung paano naganap ang party, na nangangahulugang mas kilala niya si Solen kaysa sa sinabi niya ng malakas. Tinatawagan mo ako mula sa isang party. Sabi niya, umalis na ako sa party. Napatigil. Nasaan si Solen? Nandun pa rin. Mas matagal na pagtigil. Ang uri na nangahulugang may nagbibilang. Nico, kailangan kita sa domain. Alas, 7 umaga. Magdalaing kape. Tunay na kape, hindi yang o at milk situation mo. Huminto ako at inilabas ang file na ipinadala ko sa iyo noong Marso. Ang sabi ko sa iyo ay hawakan mo at huwag mo akong tanungin. Ganap na katahimikan, pagkatapos ay mahina. Oh, sabi ko, ang pangalawang tawag ay sa aking abogado, si Ati, Chel Diokno. Alas, 11, noong Ninggong ng gabi, sumagot siya sa ikatlong ring dahil iyon ang binabayaran ko sa kanya. At kailanman ay hindi kailanman ipinaramdam ni Ati. Chel Diokno sa loob ng 20 taon na tumatawag ako sa maling oras. Pagpalain ang Diyos si Ati. Chel Diokno, ang ikatlong tawag. Hindi pa ako handa na sabihin sa iyo ang tungkol sa ikatlong tawag. Ngunit iyon ang magpapalaglak ng sikmura ni Raymond Gutierrez sa sahig ng kanyang P800 milyong buhay. Umupo ako sa aking kotse sa lubing na 11 minuto pa pagkatapos noon. Ako lang sa dilim kasama ang nakatuping 1,000 piso na nakalagay sa bulsa ang aking dibdib na parang isang maliit na magandang piraso ng bala. Akala ni Raymond Gutierrez, tinitip niya ang nga tumutulong. Ibinigay niya sa akin ang unang galaw sa isang laro na hindi niya alam na nilalaro namin. Pumasok ako sa loob, nagbuhos ang 2 daliring blandens, umupo sa lamesa ang kusina sa ilalim ang ilaw na pinili ni Solen sa SM Home sa alabang 3 taon na ang nakalipas ang isa na pinag-awayan namin ang 20 minuto dahil akala ko ay masyadong malaki at tama siya. Hindi. At nanatili ako doon hanggang alas 2:00 umaga, nagtatayo, nagpaplano.
Uuwi si Solen Heusaf sa Lunes na umaga at malalaman na hindi kasya ang kanyang susi sa pinto. At si Raymond Gutierrez, P800 milyon, matanawin sa penthouse, tan mula sa yate at lahat, ay tatawag sa telepono na sisirain ang natitira sa kanyang linggong umaga. Wala silang kaide-ideya kung sino talaga si Nico Boljico. Malapit na silang makakuha ang napakamahal na edukasyon. Mayroong isang partikular na uri ang Lunes ang umaga na umiral lamang para sa mga taong gumawa ang desisyon na hindi nila maaring bawiin. Iba ang lasa ang kape, iba ang dating ang liwanag, iba ang dating ang katahimikan sa isang bahay na dati ay may ibang tao. Ginawa ko ang kape ko alas 5:47 ngilam umaga at ito ay lasang linaw. Nag-text si Solen alas 1:23 ngilam umaga. Alam ko dahil lumiwanag ang kisame ng kusina habang nasa lamesa pa ako. Hindi ko ito binasa hanggang umaga. Ang text ay nagsasabing, mananatili ako sa bahay ni Jeffy ngayong gabi. Kailangan nating mag-usap bukas. Binasa ko ito minsan. Inilagay ang telepono ko na nakaharap pababa sa counter. Tinapos ang kape ko. Mananatili sa bahay ni Javi. Sigurado siya. Narito ang tungkol sa mga kasinungalingan. At sinasabi ko ito bilang isang lalaking nag-google ang 15 taon sa private equity, kung saan ang pagsisinungaling ay mahalagang isang contact sport na may mas mahusay na paktahi. Ang pinakamasama ay hindi ang nga detalyadong kasinungalingan. Ang pinakamasama ay ang nga tamat, ang nga sinasabi ang nga tao kapag iniisip nilang masyado kang abala, masyado kang naktitiwala, o masyado kang maliit upang imbestigahan. Akala ni Solen, tatlo akong iyon. Malapit na niyang i-update ang kanyang mapagpapalagay. Naligo ako. Isinuot ang aking Charchoa Lauropia na suit, ang suot ko sa mga closing, ang tinatawag ni Will na aking may masamang araw suit, at nagmaneho ako patungong domain alas 6:30 ng umaga na may isang hinto sa daan. Mayroong locksmith na sumalubong sa akin sa bahay sa Millbrook Lane alas 6:15. Ang panggalan niya ay Kuya Jun. Si Kuya Jun ay punctual, professional, at mapalad na. Hindi interesado kung bakit kailangan ang isang lalaking nakasuot ang Lauria na suit na palitan ang lahat ang lock sa kanyang bahay sa madaling araw ang Lunes. Pinalitan lang niya ang nga ito, lahating 5, kasama ang garage keypad code. Magabagong susi? Tanong ni Kuya Jun, hawak ang sariwang set. Isang set lang, sabi ko. Tumango si Kuya Jun na parang nakita na niya ito dati. Marahil ay nakita na niya. Binigyan ko siyang ang tip na P400, nakatupi. Malinis, ako ay nasa isang mapakbigay na kalooban. Nasa opisina na si Wilda Sofik nang dumating ako alas 7:02 ngikam umaga, na nagsabi sa akin lahat tungkol sa kung gaano niya sineryoso ang tawag ko sa telepono kagabi. Si Will ay isang lalaking naniniwala na ang pagdating bago mag-alas 9 umaga ay isang uri ang karahasan laban sa kanyang sarili. Ang katotohanang nakaupo siya sa aking opisina na may 2 kape sa isang Manila folder alas 7 ngiglam umaga ay nanganghulugang hindi siya natulog. Mukha kang masama, sabi ko. Mukha kang magfo-foreclose sa kaluluwa ang isang tao, sabi niya, tinulak ang kape patungo sa akin. Kaya, siguro pareho tayong may umaga. Umupo ako. Ibinigay niya ang Manila folder sa desk nang hindi ako nagtatanong. Binuksan ko ito. 15 pahina, single-spaced, 8 buwan ang tahimik, maingat, ganap na legal na pananaliksik na kinomisyon ko nung Abril at sinabi kay Will na hawakan hanggang sa kailanganin ko ito o hanggang sa makamali ako. Hindi ako nakamali. Gaano kalala? Tanong ni Will. Bumaling ako sa pahina 4, pagkatapos ay pahina 9. Pagkatapos ay ang huling pahina, kung saan ang paunang tala ni Ati Chel Diokno ay nakakabit sa isang buot na magpapalunok kay Raymond Gutierrez sa kanyang boutique wallet ng buo. Naalala mo ba noong ibinenta ni Raymond Gutierrez ang kanyang kumpanya sa halagang P800 milyon? Sabi ko, hulaan mo kung sino ang kanyang pangunahing institusyonal na mamumuhunan sa huling 3 rounds ang pagpopondo. Tinitigan ako ni Will. Pinayagan ko siyang tumitik. Mas nasiyahan ako dito kaysa sa dapat. Hindi, sabi niya. Pahina 9, sabi ko. Kinuha niya ang folder, binuklat sa pahina 9, binasa sa loob ang halos 12 segundo.
Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang folder. Ang paraan en pagbabaeng isang bagay kapag ang iyong nga kamay ay tumigil sa paggana ng maayos. Nico, sabi niya, ikaw ang kanyang bangko sa buong panahon na ito. Naglagay akong en 2 Shell at isang Luxembourg Holding Company dahil hindi ako hayop. Sumipsip ako en kape, ngunit sa epekto, ako. Umupo si Will sa kanyang upuan at tumawa. Hindi nakakatawang tawa. Ito ay henyo o baliw na tawa na tumalbok sa mga dingding aking opisina at marahil ay nalito si Janet Cooper sa pasilyo. Binato ka niyang ay 1,000 piso, sabi ni Will. Oh, at ikaw ang kanyang bangko. Ako. Nico, idiniin niya ang makabilang kamay sa aking desk. Alam ba niya? Alam ni Raymond Gutierrezong, kanyang gamamumuhunan, sa pamamagitang Gesang Fund Administrator, sa Luxembourg na nanggonggalang, Claude Bear na nakikipag, ugnayan lamang, sa pamamagitang naka-encrypt na email at hindi kailanman. Binanggit ang pangalang Nico Bolzico. Inayos ko ang aking barong. Kaya, hindi niya alam. Hindi pa niya alam. Ngunit bata pa ang Lunes, dumating si Ati. Cheldiokno alas 8. Tatiing umaga na may reading glasses sa kanyang ulo at ang kanyang litigation face na ganap nang assembled. Si Ati, Chel ay 51, built like a dating linebacker na nakadiskubre ang magagandang suit, at may tahimik siyang enerhiya ang isang taong hindi kailanman natalo sa isang negosasyon na pinapahalagahan niya. Kinamayan niya ang aking kamay, umupo, binuksan ang kanyang sariling folder, at sinabing, sabihin mo sa akin ang lahat, kaya ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa party, ang sulok malapit sa bintana, ang wallet, ang 1,000 piso mabagal at sadyang, sa harap 47 katao. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa sapatos ni Solen at ang text mula kay Javi at ang paraan MG pahanggiti ni Raymond Gutierrez sa akin na parang ako ay isang code check ticket na hindi niya kailangang itago. Nakinig si Ati. Chel nang hindi nakikialam, kaya alam kong seryoso. Nakikialam si Ati. Chel sa lahat. Nang matapos ako, tahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, ang 1,000 piso ay nasa iyo. Bulsa ang dibdib ang aking nafibarong, isang beses na nakatupi. Tumango siya ng dahan-dahan. At ang iyong kasal, may naidokumento ka na ba dati na mga alalahanin Nico? Sabi ko, ako ay isang private equity investor. Idinokumento ko ang lahat. Nakdokumento akong ang nga alalahanin mula pa noong Pebrero. Halos ngumiti siya. Siyempre, naktala siya. Sige, narito na tayo. Ang sinabi ni Ati. Chel sa akin sunot ay panatilihin ko muna sa pagitan namin. Ngunit sasabihin ko ito. Pagkaalis niya sa opisina ko alas 10 umaga, ang 400 milyong buhay ni Raymond Gutierrez ay may basak na napakanipis na hindi pa niya nakikita. Malapit na niyang maramdaman ito. Alas 10:40 umaga, tumunok ang aking telepono. Solen. Hinayaan kong tumunok na 3 beses, hindi dahil sa pagiging dramatiko ko, kundi dahil tinatapos ko ang isang pangungusap sa isang email na mas mahalaga kaysa sa magiging pag-usap na ito. Pagkatapos ay sinagot ko, Nico. Maingat ang kanyang boses. Pre-rehearse. Binalak niya ang tawag na ito. Palagi kong nalalaman kapag binalak ni Solen ang isang pag-usap dahil nagsisimula siya sa aking buong pangalan at isang one-beat pause na parang nagbabasa siya mula sa isang teleprompter na siya lang ang nakakakita. Solen, sabi ko, parehong enerhiya. Hayaan siyang maksikap. Kailangan nating mag-usap. Kailangan natin. Sumang-ayon ako ng may kasiyahan. Uwi ako ngayong hapon. At, sabi ko, tungkol diyan. Huminto. Ano? Maring gusto mong tumawaging isang locksmith bago ka magmaneho mula sa Alabang. Sabi ko, actually, malamang na gusto mong tumawag ang isang locksmith, isang real estate attorney, at kung sino man ang pinagkakaipunan mo talaga. Sa ganoong pagkakasunod-sunod, ang katahimikan sa kabilang linya ay lubos na narinig ko ang kanyang pahinga na nag-adjust. Ano ang ginawa mo, Nico? Hindi tanong, isang pagsabok. Pinalitan ko ang ngalok sa aking bahay, Solen, kalmado pa rin. Hindi pa rin nababahala, lubos pa rin nababahala, ngunit hindi niya iyon malalaman.
Nasa pangalan ko. Mula pa noong 2019. Maaring maalala mo ang refinance, nasa Tagaytay ka kasama si Jaffy para sa isang spa trip. Pinirmahan mo ang nga dokumento electronically. Huminto ako. Sabi ni Ate Chel, "Hi, by the way, tinawagan mo si Ate Chel." Ang kanyang boses ay pumiyok ni isang oktaba kagabi. Mabilis siyang sumasagot, sabi ko, "Kaya binabayaran ko siya." "Nico, ito ay kabaliwan. Hindi mo lang basta. Ipa-coordinate ko na lang kay Will ang pakuha ang gagamit mo. Kunin mo na ang kahit anong gusto mo mula sa bahay. Maliban sa SM Home light fixture sa kusina. Akin iyon. Tama ako sa sukat. Sa totoo lang. Perpekto doon." Binaba ko ang telepono. Umupo ako ng tahimik sa loob ng halos 30 segundo. Pagkatapos ay pinayagan ko ang aking sariling eksaktong isang kamao sa desk. Isang lang. Kailangan ng isang lalaki na may limitasyon. 2:30 PM. Kumatok si Will sa pinto na opisina ko. Pumasok, at umupo na may expression in isang taong nakasaksi in aksidente sa kotse at hindi makapagpasya kung ito ay trahedya o kamangha-mangha. Tumawag siya sa akin, sabi niya. Nalaman ko. "Ano ang sinabi mo?" Unang tawag, sinabi kong nasa meeting ako. Kinuha niya ang isang ballpen at pinaikot-ikot sa kanyang madaliri. Pangalawang tawag, sinabi kong nasa meeting pa rin ako. "Mabuting tao, Nico." Ibinaba niya ang ballpen. Siya ay parang. Huminto siya, muling pinag-isipan. Natatakot siya. Tumingin ako sa bintana sa korte at domain sa ibaba. Isang babay ang naglalakad ing aso na kasing laki ing isang maliit na sofa. Isang mag-asawa ang kumakain ang tanghalian sa labas, nagtatawanan tungkol sa isang bagay. Regular na Lunes, regular na buhay. Nakaroon ako ang regular na buhay kahapon, alam ko, sabi ko ng tahimik. At narito ang bagay, at kailangan mong maunawaan ito tungkol sa akin. Hindi ako masaya. Hindi talaga. Walang bersyon asawa mo na pinili ang isang lalaki na may mas magandang relo kaysa sa iyo na parang panalo. Walang dami ang legal na paghahanda, walang Manila folder, walang Lauropia na suite na naktatakip sa partikular na pasa ang panunot ang isang minamahal mo na nakatingin sa kanyang sapatos dahil hindi siya makatingin sa iyo. Ngunit ako ay isang lalaking may plano. At ang plano ay hindi pa tapos. Ang ikatlong tawag, sabi ni Will. Ang isa na ginawa mo kagabi na hindi mo sasabihin sa akin. Tinitigan niya ako ng mariin. Kailan mangyayari ang bahaging iyon? Tiningnan ko ang relo ko. Nga, simula ko. Tumunog ang telepono ng opisina ko. Ang linya na 6 na tao lang sa mundo ang may numero. Tiningnan ko ang caller ID. Luxembourg area code. Claude Berger. Tiningnan ko si Will. Tumingin siya sa akin. Ngayon, sabi ko, ngayon mangyayari ang bahaging iyon. Kinuha ko ang telepono. Narito kung ano ang hitsura ang Lunes ni Raymond Gutierrez. Sa kalaunan ay bubuin ko mula sa mga sorsa na hindi ko patatawagin. Nagising siya sa kanyang penthouse sa BGC bandang alas 9 Solohohu dahil ang ngalalaking tulad ni Raymond Gutierrez ay hindi nagtatakdang alarm. Hinihintay lang silang umaga ng magalang. Nakape siya. Marahil ay hinanggaan niya ang tanawin ang hill country na sabik niyang ilarawan sa aking asawa. Sinuri niya ang kanyang portfolio, ang kanyang mga mensahe, kung ano man ang sinuri ni Raymond Gutierrez sa isang regular na Lunesing umaga. At pagkatapos, eksaktong alas 11:03 ing umaga, ang kanyang fund administrator sa Luxembourg, isang lalaking nagnanggalang Claude Berger, na nakikipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng naka-encrypt na email at hindi kailanman binanggit ang pangalang Nico Bolzico, ay nakpadala sa kanya ang mensahe. 14 na linya. Alam ko eksakto kung ano ang sinabi ang 14 na linyang iyon dahil ako mismo ang nakbalangkas nito alas 1:37 ng umaga habang nakaupo ako sa lamesa ng kusina sa ilalim ni ilaw ng SM Home ni Solen. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinabi nila sa isang sandali. Una, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang ginawa ni Raymond Gutierrez nang basahin niya ang nga ito. Dahil sinabi sa akin ni Janet Cooper, ang aking assistant,
na may koneksyon sa mga lugar na maingat kong nilinang sa loop ni maraming taon para sa mga dahilan tulad nito, na tinawagan ni Raymond Gutierrez ang kanyang sariling abogadong 4 na beses sa pagitan alas 11:15 at tanghali. 4 na beses sa loop eng 45 minuto isang lalaki na nagtatapon eng 1,000 piso sa mga estranghero. Tumatawag sa kanyang abogado eng 4 na beses bago magtanghalian eng Lunes. Gusto kong isipin mo ang larawang iyan sandali. Ang 14 na linya ay nagbigay alam kay Raymond Gutierrez na ang kanyang pangunahing institutional funding partner ay gumagamit eng isang karapatang kontraktual na nakatago sa Seksyon 14 o isang kasunduan na pinirmahan ni Raymond 3 taon na ang nakalipas sa isang conference room sa BGC. Nang hindi binabasa ng maingat upang magsagawa ang agarang audit ng lahat ng ari-arian na nakatali sa pondo. Hindi isang hostile action, hindi isang seizure, kundi isang audit lang, isang napakatoro, napaka-inconvenient, napaka-public na audit. Ang uri na nagpapakaba sa ibang investors. Ang uri na nagpapatanong sa mga bangko. Ang uri na sa venture capital world ay katumbas en isang taong tumayo sa isang masikip na restoran at nagsabing, may nakakaalam ba kung nakapasa ang lugar na ito sa huling health inspection nito? Technically harmless, functionally devastating. May 7 aktibong deal si Raymond Gutierrez sa iba't ibang yugto mapagtatapos. Pagdating ang alas 2 PM ang Lunes, 3 samga ito ang tumawag upang ipahayag ang kanilang pagkabahala. Hindi pa niya alam, ngunit pagdating ang Martes ang umaga, magiging 5 ang bilang. At wala pa rin siyang ideya kung sino ang nasa kabilang dulong Luxembourg email address na iyon. Alas 4:45 PM, tumawag si Solen sa cellphone ni Will sa ikatlong pagkakataon. Si Will, mahalin siyang Diyos, ay nasa pulong pa rin. Alas 5:15 PM, tinawagan niya ang aking cellphone. Nasakot sa ako pauwi sa alabang sa aking bahay na may mga bagong lock at ilaw sa kusina. At hinayaan ko itong tumunok sa voicemail. Nakiwan siya ang 48 segundo. Binilang ko. Ang unang 30 segundo ay galit. Ang huling 18 ay iba. Mas tahimik. Isang bagay na halos tunok ng Solen na pinakasalan ko sa isang maliit na simbahan sa Tagaytay isang Sabado ng Hunyo. 12 taon na ang nakalipas nang umiyak siya bago ko pa matapos ang aking napanata, at naisip ko, mamahalin akong babaeng ito magpakailanman. Lumabas na ang magpakailanman ay may asterisk, binura ko ang voicemail. Pumusok ako sa aking driveway sa Millbrook Lane, umupo sa aking kotse, at tiningnan ang aking bahay. Pagkatapos ay kinuha ko ang nakatuping 1,000 piso mula sa bulsa ang aking barong at hinawakan ito sa huling sinak ang liwanag ang Oktubre na dumadaan sa aking windshield. Nasa bagay na ito ang nga fingerprint ni Raymond Gutierrez. Gayun din ang aking kasal. Gayun din ang lahat nga sumunod. Ibinas ko ito sa aking bulsa. Pumasok sa loop at nagbuhos nga blendens. Bukas ay Martes. Tatawagan ni Raymond Gutierrez si Solen na sumisigaw at ang sasabihin niya hinintay ko ito eng 24 oras ay magpapabago sa lahat. Martes nagsimula ang lahat ng mahalagang araw. Tahimik, walang fanfare, walang nanginginig na lupa. Tanging ang aking kape alas 5:47 ngam umaga at ang partikular na katahimikan ing isang bahay na nabawasan ing kasinungalingan. Ang kusina ay parang lumaki. Nagagawa iyan ng ngasilit kapag inalis mo ang isang bagay na kumukuhang espasyo. Hindi pisikal na espasyo, kundi ang iba pang uri. Ang uri na hindi mo napapansin hanggang sa mawala ito at sa wakas ay makahinga ka ng maluwag. Tumawag si Raymond Gutierrez alas 16:11 umaga. Hinayaan kong mapunta sa voicemail. 41 segundo maikli para sa isang lalaking nagkakalat. Ito si Raymond Gutierrez. Kailangan kong makausap ng direkta si Nico Bolzico. Mahalaga, pakiusap. Mula sa lalaking nagabot sa akin nung 1,000 piso sa harapong 47 kataw na parang ako ang co-check na may cash-only policy. Pinatuktok ko ito eng 2 beses, nagbuhos eng pangalawang kape. Pagkatapos ay tinawagan ko si Ati. Chel, nakiwan siya eng voicemail. Alam ko, sabi ni Ati. Chel, tinawagan ang abogado niya ang akin alas 8:45. Gusto nilang makipagkita. Tiningnan ko ang 1,000 piso na nakalatak sa lamesang kusina ko. Nakabukas na ngayon,
Nakasentro, sumasagap sa liwanag ng umaga na parang isang relikya na inukit ng isang tao at nakalimutan ikabit. Hubebs, sabi ko, sa opisina ko, alas 10:00 ng umaga, atati. Chel, siguraduhin na malinaw na marinig ng abogado niya ang panggalan, Bolzico Capital Partners. Ang katahimikan sa kabilang dulo ay ang tunog ng isang lalaking napakahusay makpigil ng tawa. Ituring mo nang tapos, sabi niya. Tumawag si Solen tanghali. Sinagot ko sa pagkakataong ito. Karapat dapat naman siya doon. Nico, maingat ang kanyang boses, hubat na sa ensayo. Ito ay isang bagay na mas bihirang, isang bagay na nakakahalaga para sa kanya ang ideal. Uy, Solen, isang mahabang pagtigil, ang uri na nagdadala ang 12 taon. Nakamali ako, sabi niya. Hindi paumanhin. Hindi wala itong kahulugan, kundi ang payak na katotohanan na inaalok ng tahimik na parang alam niyang hindi makakatulong ang palamuti. Umupo ako doon sandali. Ang tapat na bersyon ni Solen. Ang isa mula sa maliit na simbahan sa Tagaytay. Ang isa na umiyak bago ko pamatapos ang aking nga panata. Ang bersyon na iyon ay nabubuhay pa rin sa lupang babae na nakatingin sa kanyang sapatos noong linggo ng gabi habang ang isang lalaki ay nakabot sa kanyang asawa ng 1,000 piso. Nag-google ako ng 3 araw sa pagpapasya kung ano ang gagawin sa kaalamang iyon. Alam ko, sabi ko. Nico, ang bahay sa Tagaytay ay nasa pangalan mo? Sabi ko, 2 taon na. Ikaw ang pumili nito, naalala mo ba? Ang weekend na iyon na kunwari ay may conference ako sa Cebu. Akala niya ay nagtatrabaho ako. Nasa isang title company, ako na pumipirma ing nga dokumento. Iyo iyon. Hahawakan ni ati. Chel ang lahat. Magiging maayos ka, Solen. Mas may nampas sa maayos. Pagkatapos ang ginawa ko, dahil naging asawa kita sa lupang 12 taon, sabi ko, may kahulugan iyon. Kahit ngayon, lalo na ngayon, huminto ako. Hindi lang ito nanganghulugang tulad ng dati. Narinig ko ang kanyang hininga na bumaba. Hindi dramatiko, kundi ang maliit na tunog na ginagawang isang tao kapag nakatanggap silang isang bagay na alam nilang hindi nila karapat-dapat at hindi alam kung ano ang gagawin sa bigat nito. Paumanhin Nico, sabi niya, at sa pagkakataong ito ay naniwala ako sa kanya. Huli na ang lahat, ngunit totoo pa rin. Alam ko, sabi ko. Mag-ingat ka sa sarili mo, Solen. Binaba ko ang telepono. Umupo ng tahimik sa lupeng halos 30 segundo. Pagkatapos ay pinayagan ko ang aking sarili ang eksaktong isang kamao sa mesa. Isang lang, kailangan ang isang lalaki na may limitasyon. Ang nangyari sa pagitan ng Martes at Huwebes ay pinakamahusay na naunawaan bilang isang problema sa physics. Kapag ikaw si Raymond Gutierrez, P800 milyong tanawin sa penthouse, ang partikular na kumpiyansa ng isang taong hindi kailanman sa kanyang adultong buhay nakaroon ang pintuan na isinara sa kanyang mukha. Gumana ka sa mga pagpapalagay. Ang nga pagpapalagay ay load-bearing. Alisin ang isa at ang istruktura ay hindi lang makakabiyak. Itinuturo nito sa iyo sa real time kung ano ang laging gawa nito. Pagdating ang Miyerkules ang hapon, 5 sa 7 aktibong deal niya ang tumahimik. Ang kanyang bangko, ang seryosong isa, hindi ang butik, na humahawak sa mortgage and penthouse, ay humiling ang pag-usap. Ang pag-usap ay tungkol sa exposure. Exposure, isang salita na hindi nakasanayan ni Raymond Gutierrez na marinig na may kaugnayan sa kanyang sarili. Nag-text sa akin si Wilda Sofish Miyerkules and gabi. 5 deal. Tama ka sa lahat. Tinawagan ni Solen ang aking cellphone mula sa kung ano ang akala ko ay numero ni Raymond. Ako ay, tulad eng dati, nasa pulong. Nag-text ako pabalik, mabuting tao, paparating na si Ray. Pumasok siya sa Bolzico Capital Partners Soloskilanch, 57 ngumagang Huwebes. Tan pa rin, nakasuot pa rin ang relo, kumikilos pa rin na parang isang lalaki na hindi kailanman sa kanyang buhay na hintay para sa sarili niyang lamesa. Ibibigay ko sa kanya iyan. Mayroong mahusay na postura si Raymond Gutierrez para sa isang taong ang sahik ay tahimik na bumaba ang 6 pulgada sa ilalim niya. Ang kanyang abogado, si Colton Webb, Webb & Hargrove, ang paboritong kumpanya ing Manila para sa mga lalaking may bagong mamahaling problema, ay 2 hakbang sa likod,
Bit-bit ang ekspresyon ing isang taong nabasa ng lubusan ang file, at nahanap ang karanasan na labis na hindi ka nais-nais. Nakita ako ni Raymond at naging tahimik na tahimik, hindi dramatiko, kundi tahimik. Ang partikular na katahimikan ing isang lalaki na nakgugol ing 48 oras sa pagre-rebisa ing kanyang pag-unawa sa isang sitwasyon at ngayon lamang nakita ang huling piraso na naklik sa lugar. Tumayo ako, ibinuhos ang aking barong, at inabot ang aking kamay. Raymond, sabi ko ng may kagandahang asal, mabuti at nakita ka muli. Kinamayan niya ito. Iba ang hawak niya sa pagkakataong ito. Mas hindi ensayado, mas hindi pinraktis sa salamin. Mr. Bolzico, sabi niya. Mr. Bolzico, hindi kaibigan. Hindi ang kalahating segundong pagtigil bago siya naglakaslop na kamayan ako. Hindi ang ngiti na ginawa para sa isang madla na wala na doon. Umupo kami. Binuksan ni Colton Webb ang kanyang leather portfolio at nagsimulang maksalita tungkol sa galandas sa solusyon. Pinayagan ko siyang maksalita. Pinanood ko si Raymond Gutierrez na dahan-dahang tumingin sa paligid ang aking conference room. Ang tanawin ang domain sa ibaba ang nakakwadradong dokumento sa dingding. Ang tahimik na kahusayan ni Janet Cooper sa kabila ang salamin. Ang partikular na bigat ang isang silit kung saan ang seryosong desisyon ay ginagawa ang taong walang sinumang mag-isip na maliitin ang 2 beses, at pinanood ko ang pagdating ang pag-unawa sa kanyang mukha. Sa paraan ang pagdating ang panahon unti-unti, pagkatapos ay biglaan. Inabot ko ang aking bulsa ang barong. Inilagay ko ang 1,000 piso sa mesa sa pagitan namin, isang beses na nakatupi, malinis at maayos. Eksakto kung paano niya iniwan sa akin linggo ang gabi sa harap ng 47 katao na, hinala ko, ay maksasabi ang kwentong iyon ng mas maikli kaysa sa pinlano nila. Sa iyo yata ito, sabi ko, iniwan mo sa akin noong linggo. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamahal na katahimikan na naranasan ko. Mas mahal pa sa 1,000 piso. Pagkatapos ay ginugol namin ni Ati. Tsalang 45 minuto sa paglalakad kay Raymond Gutierrez sa contractual reality ing kanyang buhay methodically, nang walang teatro, nang walang kasiyahan. Sa paraan impagawa in trabaho na pinahandaan mong mabuti at inasam na hindi mo kailanman kailangang gamitin. Ang audit ay magsasara sa aming timeline, ang kanyang nga deal ay mabubuhay, ang kanyang bangko ay magtatapos, lahat ay magiging perpekto, walang bahit dungis na maayos. Gagamitin lang niya ang susunod na 90 araw sa pag-unawa sa masusing detalye kung sino ang kanyang prasalok nakaraang 3 taon. Ang isang lalaking bumabasa ni M. Gasilit sa paraning pagbasa ni Raymond Gutierrez sa party na iyan bilang backdrop, bilang muebles na inayos para sa kanyang kaginhawaan ay hindi gaanong maingat sa pagbabasa ang dokumento. Ang seksyon 14 ay may paraan mang paglilinaw ang ugaling iyon. Umupo siya sa harap ko sa 45 minuto at halos walang sinabi. Ito ay tunay na pinakamahinahon na bagay na ginawa niya sa buong linggo. Sa pinto, huminto siya. Bumaling siya. Tiningnan ako sa paraang tinitingnan mo ang isang bagay na nilakat mo ang daang beses nang hindi nakikita. Hindi ko alam kung sino ka talaga, sabi niya. Alam ko, sagot ko. Iyon ang punto. Isang pagtigil. May gumalaw sa kanyang mukha. Hindi gaanong pagsisisi, hindi gaanong respeto. Ang partikular na ekspresyon ang isang lalaking huli na nakakita sa eksaktong lugar kung saan siya nagkamali. Ang 1,000 piso, sabi niya ng tahimik, ang 1,000 piso, sang-ayon ako. Tumango siya minsan maliit, malinis. Ang marangal na pakilalang isang lalaking tama ang pagkakakilanlan sa checkmate at may sapat na klase pa upang itumba ang kanyang hari nang hindi hinihingi at lumabas. Nanatili ako sa bintana sa luban mahabang panahon pagkatapos nun. Pinanood ang courtyard sa ibaba, ang babae na may aso, ang mag-asawa na nagtatawanan habang nagtatanghalian regular na buhay na gumagalaw sa isang regular na Huwebes, ganap na walang kamalayan na may nakbago. Inabot ko ang aking bulsa. Kinuha ang 1,000 piso, hinawakan ito sa liwanag ng hapon na dumadaan sa salamin. Akala ni Raymond Gutierrez, tinitip niya ang tumutulong. Ibinigay niya, sa akin ang unang galaw sa isang laro na hindi niya alam na nilalaro namin laban sa isang lalaki na hindi niya kailanman naisip na tingnan ng maingat.
Ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo sa negosyo, sa buhay. Sa isang party sa Forbes Park isang mainit na linggo eng Oktubre ay ang tingnan ang isang tahimik na lalaki at isiping wala siyang kwenta. Inisip ko si Solen, ang simbahan sa Tagaytay, ang ngaluhan niya bago ko panatapos ang aking magapanata. 12 taon na isang buhay na naktapos sa isang babae na nakatingin sa kanyang sapatos. Inisip ko ang bahay sa Tagaytay, ang paraan niyang pagkasabi niya ang paumanhin at sincero siya. Sa wakas, pagkatapos na huli na para maging mahalaga at masyadong toto para balewalain, tinupi ko ang 1,000 piso, isinilit ito sa aking bulsa. Ang ilang bagay ay itinatago mo, hindi bilang tropeo, hindi bilang sugat, kundi bilang patunay na naroon ka, na nangyari ito, na hinarap mo itong buong puso at lumakat palayo ng hindi lumilingon. Kahit minsan, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, sumali sa aming community sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe para sa marami pang kwentong pampamilya at katotohanan. At gaya ang dati, salamat sa pagiging bahagi ng sphere na ito.